Sobrang na-disappoint ako kay Beth. Kasi pakiramdam ko, nagtiwala na naman ako sa maling tao. Alam naman niya kung anong sitwasyon ko ngayon. Nabubuli ako sa school. Tapos, halos ayaw ko nang pumasok. Bakit mo nagawa sa akin to, Beth? Pinatunayan mo lang na lahat ng alkab ay madaldal. Bakit ba? Ano ba nangyari? Ano? Okay ka lang? Ano ba nangyari? Nahalata na nga nila kaya pinakonfirm ko lang kung talagang chikinini yan. Ang inagalit na galit si PFA. Dapat kasi di mo na sinabi, hinayaan mo na lang. Sinabi mo. Dapat kinausap mo na lang, hindi ka na nag-direct doon. Ay, nagkagulo pa tuloy. Sa totoo lang, maling-mali ang ginawa ni Colleen. Pero dahil binugbog na siya ni Pam, hindi na ako dumagdag sa sakit na nararamdaman niya. Smart ba yan? Smart, ma. Sinabi rin niya sa akin eh. Anong ginawa? Binugbog siya dun, ma. Kaya pala ang pulang sakit ng ulo ko. Hindi ko naman talaga intention na isimbong si Colleen. Nag-aalala lang naman ako. Kasi baka sa susunod kung ano na mangyari. Diba, Teddy? Ba't kasi nagpalagay ka rin kasi? Hindi ko alam. Hindi ko alam paano nangyari ito. Ano hindi mo alam? Diyos ko. Ang gagawin mo, ha? Ang tigas kasi ng ulo mo, eh. Ang ina mo din kasi, eh. Ang ina ba eh, bakit mo sinabi ate? Wala naman akong masamang intensyon, Colleen. Gusto ko lang naman maging maayos ang buhay mo. Pero bakit ka nagagalit sa akin? Dapat nga maging masaya ka kasi mahal kita. Diba, Teddy? Tabi ka muna. Uy. Tabi ka muna. Oh, ito ah. Ganun umiyak. Uy. Ikaw nga abugbog, pero ako naman iyak. Ganun umiyak. Pati tuloy si ate nagagalit na sa akin. Bakit mo pa kasi sinabi? Be, hindi ako nahawa sa'yo kahit umiyak ka pa. Para sa akin, deserve mo yan. Eh, ikaw naman ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to, di ba? Eh, magaling ka, di ba? Bida ka, di ba? Kaya naman di ko sabihin, lagi ka kasi nakaganyan, eh. Talaga mahalata nila yan.